Dito tayo sa usapin ng confidential fund. Ako ito pong si miyembro ng Makabayan Black, itong si Franz Castro. Abay, may bago na naman po itong binabato dito kay Vice President Sara Duterte. Again, patungkol po sa mga confidential funds ng mga nakaraang taon pa. Noong alkalde pa si Vice President Sara Duterte dyan po sa lungsod ng Davao. Abay, pinapakalkal po ni Castro sa Commission on Audit itong confidential funds na ginamit umano ni Vice President Sara Duterte noong siya ay alkalde pa lamang ng lungsod ng Davao. Ayaw talaga patahimikin si VP Sara ni Franz Castro. Alam niyo na magka-coffee, matalik na magkaibigan itong dalawa na ito. Itong si Castro at si VP Sara, kung mapapansin niyo, nagbabatuhan ito ng putik sa isa't isa, no? At hindi na matitigil itong issue na to kasi noong isang araw lang ka-coffee, sinasabi ni Franz Castro na dahil po sa kanila yan, nagkaroon po ng partial victory kasi yung bali-balita, no, tatanggalan na nga itong confidential funds ang Office of the Vice President at ang Department of Education at i-realign ito sa ibang mga ahensya. Sinasabi ng Makabayan Black, kiniklaim nila, no, na ito ay partial victory para sa kanilang grupo na sumilip dito sa budget na ito. At hindi natatapos dyan, ito, panibagong issue na naman. COA, o Commission on Audit ka-coffee. Ang Commission on Audit, ano yan Constitutional Commission yan. Counting background tayo, no? May tatlo tayong Constitutional Commission. Commission on Audit, COMELEC, at Civil Service Commission. No? Mga independent itong mga commission na yan. So si COA, siya yung sumisilip sa mga expenses ng lahat ng government agencies, no? At check nila yan, tama ba yan, may papeles ba, na-liquidate ba ng maayos yan, ginagawa ng COA yan. Ang confidential funds, iba yung pagpoproseso nito, iba yung pag-check, pag-audit dito sa mga papeles na yan. Kasi syempre, yung regular fund natin, may mga resibo yan. Sa COA, sa confidential funds, yung iba, walang resibo, no? Pero kinakailangan mo magpasa ng mga accomplishment reports. Ang COA, may separate office sila na nag-audit ng mga confidential at intelligence funds, no? Ngayon, hinihimok po itong Commission on Audit na imbestigahan itong 2.67 billion confidential funds ng Davao City. Laki nito ka-copy, ha? Ayaw talaga patahimikin si VP Sara dito. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has called on the Commission on Audit to thoroughly, kompletong-kompleto, no, na imbestigahan ng detalyado ang paggastos dito sa 2.67 billion na confidential funds ng Davao City. The said confidential funds were spent in 6 years during Vice President Sara Duterte's mayoral term in the city. A press release from ACT Teachers Party List said on Saturday. Sa loob po ng dalawang term na ito ka-coffee, dalawang term ng ating Vice Presidente bilang mayor po ng Davao City, no? May malaking syudad din niya ka-coffee. Gumastos daw po ito ng 2.7, no, billion pesos. At gusto ng grupo nila Castro, hinihibok nila ang Commission on Audit na imbestigahan daw po ito thoroughly, no? Kumbaga, detalyadong pag-iimbestiga dito sa confidential funds na ito na ginamit ng Davao City. Tapos na ito ka-coffee, no? Na-audit na ng COA yan. At kung may mga irregularities man yan, for sure, nagkaroon ng mga disallowance yan, notice of disallowance, itong Commission on Audit. 6 na taon na kasi nakalilipas yan. Pero gusto ni VP Sara dito, ni Franz Castro dito, sa tingin ko lang, gusto niya dito, balikan yung mga naging pag-audit ng COA na ginawa na dito. Kasi 6 na taon na yan ka-coffee, every year nag-audit yan. Halimbawa, yung ginastos mo noong 2019, lalabas ang audit report niyan 2020. Di ba? Kung may mali ka doon sa paggastos, sabay magbibigay ng notice of disallowance yan or ng kung ano-ano pa pong mga notices, no, para ibalik yan sa kaban ng bayan. Kung may mga i-declare dito ng mga illegal na paggastos o hindi dapat, ipababayaran po yan doon sa disbursement officer, no, na naglalabas nitong pera na yan. Matindi talaga itong ano ito? LQ, hindi LQ matindi ang palitan nitong dalawa na ito ng putik no? Kasi sa mga pagdalo din ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga ibang speaking engagements, binabanatan niya rin itong si Franz Castro. Itong si Franz Castro, syempre hindi rin ito titigil, babanat at babanat din po yan. The said Joint Circular number 2015 or CO1, the COA and the Department of Budget Management's guidelines on the entitlement, release, use, reporting, and audit of financial confidential intelligence funds. Ako po, ulit-ulit na natin itong dinidiscuss
itong ano yung mga bagay na pwede mong gastusan ng confidential funds. At paulit-ulit din tinatanong yan ng kampo po ni Franz Castro. Anyway, hindi ko alam kung paano nila nakuha yan, pero for sure, pinapublish naman ng COA kung magkano yung nagagastos na confidential funds ng isang tanggapan, no? At for sure, doon nila nakuha yan. Pero tulad nga ng sinasabi natin kanina, yung ating argumento dito, every year nag-audit yan. Kung nagka-problema noong 2019, lumabas na yan ng 2022. At yung kung nagka-problema noong 2022, abay lumabas na yan ng 2023. Ngayon sana, lumabas na yan sa audit report, no? Or kung hindi man, may mga notice of ano na yan, AOM, no? May mga audit observation na yan ay pinapalabas at kinakailangan kung may kulang na dokumento, ipasa po ng agency, in this case ng LGU ng Davao City, yung mga pagkukulang na yan, no? Dapat nilang gawin yan. Mukhang matagal-tagal pa itong alitan itong dalawa na ito, ha. Hindi matatapos itong ano ito, quarrel. Hindi love quarrel away lang, simpleng away lang nitong dalawa na yan. Sabi nga ni Simply Talkies sa vlog, yan mag-frenemies po si Sara at si Castro, yan matalik na frenemies. Problema kasi sa OVP, di may paliwanag ng maayos sa hearing. Yung pagdating sa issue ng West Philippine Sea, tahimik siya. Kaya may something na talaga, sabi ni Melski. Yan, nagdududa na po si Melski dito sa expenses o paggastos ng Office of the Vice President sa confidential funds. Zandra Valdez, maging matalino sa pagboto. Yung may malasakit sa bansa at sa kapwa Pilipino, wag mga pro-China. Kawawa tayo, sasakupin tayo ng China. Kung inalaw lang natin o kung iaalaw lang natin ito, baka wala na tayong teritoryo, lahat nasa kanila na. Naghahalongkat ang Makabayan Black kasi yan, nawala ang mga kakampi nila dyan po sa Davao. No? Bakit hindi? Sabi ni Simply Talkies, no? Naghahang tayo naghahang tayo sa StreamYard, no? Yung ating pang stream. Bakit hindi kunin ni Castro ang audit report ng COA for that particular year? Tiyak tapos na audit yan. Yun yan po Simply Talkies sa vlog Correct. Tapos na yan. Definitely, 1 year nagtatapos na yan. Pag may mga audit observation yan or kung may mga disallowed yan, pinapabayaran na sa kanila yan. For sure, itong number na ito nakuha nila 26, 2 point something billion, galing po yan doon sa audit report, no? Ano sa inyo? Comment your opinion, your reaction dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Rolly Mags, happy viewing na sa Facebook kay Delia Pugrad. Shoutout po sa inyo kay Joseph Taboy, Fortunato Corpus, Dennis Matias, Sabel Colorado, happy viewing po sa inyo. John Beltran, Karamat Carlito, Verna Godornes. Shoutout po sa inyo na sa Facebook. Ka-coffee, kung hindi ka pa naka-follow sa ating page, ay click lang po yung follow, click lang po yung like dyan sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Libre yan. May isa pa tayong topic, ka-coffee. Good morning sa mga kapapasok lang, no? Kape-kape muna.